Hello sa inyo! Pag-usapan natin ngayon ang isang super important na skill na kailangan talagang matutunan ng mga bata, lalo na yung mga teens, bago sila sumabak sa real world. At yan ay ang financial literacy. So paano ba natin sila matutulungan maging handa? Tara, simulan na natin! Okay, ito ang magiging plano natin. Titignan natin kung bakit ba talaga ito mahalaga, tapos dadaanin natin yung 4 na pillars: earning, saving, yung pag-handle ng cash, and of course, yung tamang mindset sa pera. Okay, simulan natin. Bakit nga ba talaga mahalaga ang kaalaman sa pera? Kasi hindi lang ito tungkol sa pagbibilang ng barya. It's so much more. Isipin nyo to. Ano kaya yung isang skill na kailangan ng isang teenager bago siya maging adult? Sa dami ng kailangang aralin, ano yung isa na siguradong gagamitin nila araw-araw? Well, ayon dito, isa sa pinaka-importante ay yung kaalaman tungkol sa pera. At ito talaga yung punto. Hindi lang to basta extra knowledge. Hindi. Ito yung pundasyon, yung mismong foundation ng buhay nila bilang adult. Kasi dito, nakasalala yung freedom nila, yung mga opportunities, at pati yung peace of mind. Okay, so punta na tayo sa unang pillar, ang halaga ng pagkita. Kasi bago pa man natin pag-usapan yung pag-save o paggastos, dapat maintindihan muna nila yung pinakaugat ng lahat, saan ba nanggagaling ang pera. So paano natin ituturo yan? Isang magandang paraan daw ay yung pag-connect ng allowance sa mga gawain. Kasi kung bigay lang tayo ng bigay ng pera, di ba? Parang walang lesson doon. Pero kung yung allowance nila ay bayad para sa paghuhugas ng plato o paglilinis ng kwarto, doon nila unang mararamdaman yung connection ng effort at reward. At ang ganda ng long-term effects nito. Kapag may sarili silang pera na pinaghirapan, una, natututo silang magdesisyon para sa sarili nila. Pangalawa, natututo silang harapin yung consequences, good or bad. At higit sa lahat, parang training ground to para hindi sila ma-culture shock kapag totoong sahod na yung hawak nila. Okay, let's move on sa pangalawang pillar, ang kapangyarihan ng pag-iimpok. Kung yung pag-earn ng money ang step 1, ito namang pag-save ang nagbibigay ng purpose sa perang yon. Dito napapasok yung pag-build ng good habits habang bata pa. Pero ito yung challenge, di ba? Sa panahon ngayon na lahat halos instant, paano mo ituturo yung value ng pag-iintay? Well, yung pag-iimpok daw ang parang antidote, ang gamot sa instant gratification culture. Dito nila matututunan yung disiplina at yung idea na yung pinakamagagandang bagay madalas pinaghihintay. Ang sekreto rito, gawin nating simple at achievable. Imbes na sabihin lang na, hoy, mag-ipon ka, mas effective daw kung may specific goal. Halimbawa, yung bagong rubber shoes o yung video game na gusto nila. Pag nakikita kasi nila na yung papiso-piso o pa-20-20 nila ay unti-unting lumalaki para maabot yung goal, wow, nagiging exciting yung buong proseso. Alright, pillar number 3 na tayo, mastering cash basics. Ito yung mga, alam mo na, yung mga practical skills sa paghawak ng pera. At promise, madalas tong nakakalimutan lalo na sa panahon ngayon na puro digital na lahat. At ito yung medyo nakakagulat, pero totoo. Sinasabi na maraming kabataan ngayon ang hirap na hirap mag-compute ng sukli kung walang cash register o calculator. Kasi nga, nasanay na masyado sa technology. At to be honest, medyo alarming yon, di ba? Kaya, ito ang tanong, lalo na para sa mga parents dyan. Kung bibigyan mo yung teenager mo ng 500, tapos ang babayaran niya ay sabihin nating 387 pesos, kaya ba niyang i-compute yung sukli sa isip lang niya? Buti na lang, yung solusyon dito pwedeng maging masaya. Hindi kailangan parang lesson sa school. Pwedeng gawing laro. Alam nyo ba, yung mga board games like Monopoly, perfect yan. O kahit yung simpleng laro-laro lang ng tindahan sa bahay. Even yung mga school fair, pag sila yung nag-volunteer sa booth, real-world practice yon. At ngayon, nasa huling pillar na tayo. At para sa akin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi hindi na to tungkol sa pagbibilang o pag-iipon. Ito ay tungkol sa mindset, sa pananaw at values natin tungkol sa pera. Kumbaga, dito natin sila tinuturuan ng isang mahalagang tanong. Ano ba ang mas importante? Yung trabahong nagpapasaya sa'yo o yung trabahong sobrang laki ng sahod pero hindi ka naman masaya? Kasi ang aral dito, yung pera, tool lang yan. Hindi yan yung end goal. At pag naiturong natin yan sa kanila, yung value ng happiness over just big bucks, grabe, yan ang isang napakalaking regalo.
At syempre, andyan yung classic na kasabihan na, alam nyo na, ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Luma man pakinggan pero sobrang totoo pa rin. Kailangan nilang maintindihan na ang bawat piso may katumbas yan na pawis, na oras, na effort. So ano ba yung healthy money mindset? Well, eto yun. Una, yung pagbibigay respeto sa pera. Kahit pa yan ay isang pisang barya lang. Pangalawa, yung pag-intindi na may halaga ang hard work at integrity. At pangatlo, yung pagiging responsable at pag-iwas sa pagiging maaksaya. Basically, it's about respect and responsibility. At ito yung why, ito yung pinakadahilan kung bakit natin kailangang ituro to habang bata pa sila. Kasi, you see, mas okay na magkamali sila ngayon sa 20 pesos, sa 50 pesos, habang andyan pa tayo para i-guide sila. Kesa naman magkamali sila pagtanda nila kung saan na pinag-uusapan na ay libo-libo o milyon-milyon na. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, ano yung isang maliit na money lesson na pwede niyong simulan ituro sa isang teenager na kilala nyo? Hindi bukas, hindi sa isang linggo, pero ngayon. Yun lang. Salamat sa pakikinig.